Magandang araw mga ka-anxiety. Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety at depression, kung paano ba talaga ito i-overcome. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, busugin nyo ng busugin ang utak nyo ng kaalaman para yung mga pinagdadaanan nyo kay anxiety nyo at sa mga sintomas nyo na mga kinakatakutan nyo ay hindi na kayo magambala at matakot sa kung ano yung mga nararanasan nyo. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa subconscious mind natin. Ano ba ang subconscious mind? Ang subconscious mind, ito ay isang databank sa atin na wala sa ating conscious mind. Yung conscious mind, ito yung kamalayan natin. Kumbaga ito yung nangyayari ngayon o yung nangyayari ngayong oras na ito. Pero ang subconscious mind kasi, ito yung mga nakaraan. Ito yung iniimbak nito o tinatago nito ang ating mga paniniwala, ang ating mga nakaraang karanasan, ang ating mga alaala, ang ating mga kasanayan, lahat ng ating nakita noon o mga nagawa o naisip ay nandoon din. Ito rin ay ang ating gabay kasi may kapangyarihan ang subconscious mind natin na mag-trigger ng mga sintomas at sensation ng anxiety disorder o panic attack. Pero kapag naiintindihan mo ang makapangyarihang prosesong ito, magagamit mo ito bilang advantage. Maaari mo pa nga na gamitin ito bilang tools at ito ang magiging dahilan para hindi ka umatras kahit na sa tingin mo ay aatras ka. Ang makaranas kasi ng nakakatakot, nakakakilabot, nakakainis, nakakagalit, nakakalungkot ng paulit-ulit ay naiimbak ito sa subconscious mind natin. At ito ang dahilan kung bakit hindi ka na tumutuloy sa kung ano ang gagawin mo o pupuntahan mo. Halimbawa, hindi mo na kayang pumunta ng simbahan, palengke, supermarket, bangko at kung ano-ano pa. Malapit lang ang mga yan, pero paano na kung malayo na? Ang subconscious mind natin ay ito ang aklat ng buhay natin. Ano man ang mga kaisipan, paniniwala, opinion, teorya na isinulat natin o inukit natin sa ating subconscious mind ay mararanasan natin ang mga ito bilang layuning pagpapakita ng mga pangyayari at kondisyon. Kung ano ang isinulat natin sa loob ay pwedeng maranasan natin sa labas. Halimbawa, sinulat natin na takot na tayong lumabas, yun, hindi na tayo lalabas. Yung nakakatakot na pakiramdam, kaya nakakatakot dahil ini-entertain natin yung takot na yun. Ang paghuhukay ng solusyon ay hindi isang masamang bagay, ngunit walang kabuluhan kung natatakot ka pa rin sa iyong nararamdaman at kung ano ang iyong iniisip. Kung iniiwasan mo ang mga bagay dahil natatakot ka sa nararamdaman mo, kapag ginagawa mo ang mga ito, walang subconscious mind na nagpapanatili sa iyong nararamdaman. Ang orihinal na dahilan ay ang sanhi ng iyong pagkabalisa ay ang pagkabalisa din. Hindi ka makakapatay ng apoy kung ang gagamitin mong pamatay ay gasolina. Dapat ninyo itong matuklasan na hindi lahat ng gusto natin ay tama at hindi lahat ng tama ay magugustuhan natin. Ang subconscious mind natin, hindi natin siya pwedeng sisihin sa mga pinapaalala niya sa atin na mga pangit na nakaraan dahil nakadesign siya na ganun siya. Mayroon tayong dalawang panig ng ating buhay. Ito yung objective at subjective. Ang objective pwedeng mangyari dahil ito ay layunin. Ang subjective naman ay hindi nangyayari. Parang ang objective, ito yung layunin mong gumaling sa anxiety disorder mo. Ang subjective naman ay hindi nangyayari na ikaw ay gagaling dahil hindi naman yan sakit. Dahil isa lang yan maling paniniwala. Nakikita at hindi nakikita. Pag-iisip at pagpapakita, yan ang dalawang panig ng ating buhay. Kapag pinaalala sa iyo ng subconscious mind mo na nagpanic attack ka sa lugar na yan o nakaranas ka ng discomfort sa isang sitwasyon, pwede mong gawing guide yung karanasan mo na yon, na yung naranasan mong panic attack ay harmless. Tapos kung nagpanic attack ka on the spot, dahil pwedeng mag-trigger ang subconscious mind mo, ay gamitin mo ang conscious mo na ikaw ay wala sa panganib. Tandaan, ang subconscious mind ay pwedeng maging gabay sa pamamagitan ng conscious mind. Para maunawaan nyo, ang subconscious mind at conscious mind ay magkaiba. Ang subconscious mind, siya yung alaala. Ang conscious mind, siya ang kamalayan mo. Kaya kung nasira ang araw mo, siya ang apektado, yung kamalayan mo. Kung sa physical health naman,
at ang dami mong nararamdaman na discomfort sa katawan mo, minsan nahihirapan huminga, masakit ang ulo, nahihilo, nagpapalpitit, at kung ano-ano pa. Tapos, normal naman lahat ng check-up mo. Yung subconscious mind mo, pwede siyang mag-trigger sa takot mo dahil sasabihin niya sa'yo na malalang sakit na yung nararamdaman mo. Lalo na kapag nagbasa ka ng mga sintomas sa Google at yung nabasa mo kasi na walang basihan ay nasave yan sa subconscious mind mo. Yung subconscious mo kasi pinapapaniwala sa'yo na ganun na yung sakit mo. Kaya yung takot mo hindi na nawawala. Natatakot ka na magkaroon ng malalang sakit at natatakot ka na rin sa kamatayan. Kaya ang dapat gawin ay gamitin mo ang conscious mind mo na kailangan basahin mo yung resulta ng check-up mo na normal. Yung subconscious mind natin, hindi natin ito pwedeng awayin o manipulahin. Dahil kapag ginawa natin yan, parang niloloko lang natin ang sarili natin. Dahil nakadesign nga siya na ganun siya. Hindi na yan pwedeng baguhin dahil nangyari na. Ang dapat lang talaga na gawin ay itama ang paniniwala. Halimbawa, kung nagpa-check up ka at tapos yung check up mo ay normal lahat, dapat yan ang paniwalaan mo. Dahil kung magiging makulit ka at sinasabi mo talaga na may sakit ka kahit wala naman, masisave yan sa subconscious mind mo. Kaya paulit-ulit ka talagang matatakot. Kaya ang tanong, sino ang gumagawa ng takot mo? Ang sagot ay walang iba kundi ikaw lang din. At yung takot na yon ay tumitindi dahil ini-entertain mo. At yan ay napupunta sa subconscious mind mo. Ang pag-unawa sa ating kalagayan o sa inyong kalagayan ay napakahalaga sa ating recovery o sa inyong recovery. Kasi ako nung una, wala akong interest na unawain kung bakit ko nararamdaman ang nararamdaman ko. Dahil ang gusto ko lang ay mayroon isang tao na pagagalingin ako o yung isang bagay na aalisin ang lahat ng sintomas ko. Tandaan ninyo itong mabuti mga ka-anxiety. Kapag patuloy nyo na nararanasan ang discomfort, ibig sabihin ay nasa maling landas ka. Uulitin ko, kapag patuloy nyo na nararanasan ang pagdurusa, ibig sabihin ay nasa maling landas ka. Ito yung maling landas na sinasabi ko. Sinusubukang sumpuin ang discomfort, alisin, labanan, puksain, iwasan, magreklamo, mainis. Lahat ito ay dagdag pagdurusa. Kapag sinusubukan mong huwag makaramdam ng hindi komportable, ay mas lalo ka lang hindi komportable. Kapag nakaramdam ka ng nakakatakot, nakakakilabot, tapos hindi mo alam kung bakit mo nararanasan yan, ay ibig sabihin, dagdag pag-aalala, dagdag problema. Kung sinasabi ng subconscious mind mo na natatakot ka o kinikilabutan ka, dapat malaman mo din sa pamamagitan ng subconscious mind mo din na yung nararanasan mong takot ay harmless dahil hindi ka naman napahamak dahil paulit-ulit lang yan. At kapag hindi mo ito matuklasan o maintindihan, igagapos ka talaga nito. Ang subconscious mind ay kumikilos lamang mula sa kung ano ang nakasulat dito. Ang ibig sabihin ng nakasulat dito, ito yung nakalista na karanasan mo. Tinatanggap nito ang iyong hatol o ang mga konklusyon ng iyong kamalayan na isip bilang pangwakas. Ito ang dahilan kung bakit palagi kang nagsusulat sa aklat ng iyong buhay dahil ang iyong mga iniisip ay nagiging iyong karanasan. Ang isang magandang halimbawa ay hindi nating kailangan mag-isip para huminga, ngunit maaari nating baguhin kung paano nating kontrolin ang ating hininga at ang pattern nito. Ang iba pang mga halimbawa ng subconscious ay subconscious memory natin o mga automatikong kasanayan na yun yung magiging gabay natin sa recovery natin o sa recovery nyo. Ang subconscious mind natin, hindi lang naman mga negative ang mga nakaimbak dyan. Meron ding mga nakaimbak dyan na hindi naman nangyari yung mga kinakatakutan natin. Yun yung magiging gabay natin na ang ibig sabihin, huwag tayong matakot sa pakiramdam na nakakatakot. Dahil pakiramdam lang yan, ibig sabihin kaisipan lang. Ang subconscious mind natin, hindi tayo ginagawang alipin ito dahil ginagampanan niya lang kung ano siya nakadesign. Huwag lang yung mga sinasabi ko ang gawin nyong gabay. Gawin nyo ring gabay ang mga karanasan nyo sa pamamagitan nga ng subconscious mind nyo. Walang mangyayaring masama sa inyo kung haharapin nyo at tatanggapin nyo ang anxiety disorder nyo at ang mga sintomas nito dahil ang mga yan ay harmless.
And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie.